Henry Alcantara, kasi po, nabanggitin ko kayo, ito yung pagkakataon din na maklarify nyo at malinis yung inyong pangalan dahil sa lumabas dito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at doon sa privilege speech ni Senator Lacson ay yung inyo pong district engineering office ang naging notorious, no, sa Bulacan. At na-confirm din po at inamin din po ni Secretary Bunuan na meron indeed na lumalabas na ghost projects. Ang katanungan ko lang po dito, narinig nyo ba na meron pala totoo ba na merong doon sa inyong terminology, doon sa inyong distrito na merong mga proyektong pang-sports at merong pang-pamilya? Narinig nyo na po yun? Your Honor, parang hindi ko po mag-guess yung pang-sports at pang-pamilya po eh. Kasi po, yan base rin sa dating commercial at saka ibig sabihin po niyan, pag sinabing pang-pamilya, ito po yung mga proyektong lehitimo, may execution at na-deliver, no, na mga lehitimong kontraktor. At yung pang-sports, ito daw po ito yung talagang pwede paglaruan at talagang walang delivery, ito po yung guni-guni, ito po yung ghost projects at talagang buo yun na binipera na lang. So, kino-confirm nyo ba o dinideny nyo na meron pong ganitong dun sa inyong distrito? If I may po, explain ko lang po. Nung po nga ang ating presidente ay nagsalita po sa kanyang SONA, the day after po, I called up the present district engineer at that time, D.E. Bryce Hernandez, to make an inventory of all the projects from 2022 to 25. Tinawagan ko po siya dahil sabi ko kailangan inventaryohin yan. Ang assessment ko lang po, baka mamaya po ay may mga kulang na haba, 1 metro, 2 metro, pa-revalidate po. After 2 days, tumawag po ulit ako sa kanya. Sabi ko, anong balita? Mayroon ba tayong mga defects na kailangang ayusin? Sabi niya po, wala. After nasa 4A na po ako noon, OIC Assistant Regional Director na po ako, nagpa-Zoom Kailan meeting po kayo lumipat ng 4A? June 16 po, 2025. So, magmula noon, si Bryce Hernandez na ang district engineer ng First Engineering District Office sa Bulacan, tama? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Sige po. Mamaya po, Mr. Che, tatanungin ko rin si Bryce Hernandez dahil mukhang wala na ho siya yatang planong sumipot, no? Dahil I think you have given ample time, Mr. Chair, that for him to show up, no? Nakasapina na po siya ngayon and nag-ano ng contempt. So I suggest that the warrant of arrest be issued on Bryce Hernandez and JP Mendoza dahil ito daw po yung mga notorious na talagang involved at mukhang wala na silang plano na sumipot dito. Sige po, ituloy niyo po, Opo, thank you po. Henry Alcantara. Nag-Zoom meeting po kami. Pinatawag ko po lahat ng mga dating kasamahan ko para po kaharap po sila. Bine-verify ko po sa OIC-DE Bryce Hernandez, meron ba tayong mga findings sa mga defects? Sabi niya po, wala. After the meeting po, isang kaupo lang po na construction chief ang nagpunta po sa akin. 2 po actually, si Engineer Galang, ang hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. So, ang sabi ko po sa kanila, August 3, 7 p.m., that was Sunday. Pinatawag ko po, lahat po sila. Sabi ko, totoo ba ang balita na mayroong mga project na nabayaran? Without my knowledge po, kasi po, explain ko lang po, ako po yung umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sa bandang huli, ako po, yun po, meaning ko may negligence on my part. Nung pong meeting na yon, kausap po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo
ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. At sila po ay nagsalita na yun naman daw po ay pagagawa sa kontraktor. Sa kontraktor po ipapagawa. So, after po ng meeting, kinausap ko po yung Engineer J.M. Ramos, which is the construction chief. Sabi ko, mag-ikot ka, magsama ka ng mga tao. Baka mamaya, mayroong mga ibang kulang talaga. So, after a day po, nag-report po sa akin na di umano'y meron pong mga mangilan-ngilan. Hindi ko po alam yung eksaktong figure. Na posible po. Na posible. So, after po nan, kinausap ko po yung dalawa. Sabi ko, bakit nagkakaganon? May mga lumalabas. So, from there po, since ako po hindi na parte ng Bulacan First, sila na po yung mga nakaupo doon, hindi ko na po alam yung sumunod na step na ginawa po nila until such time na ito po, August 7, 5 o'clock in the afternoon. Pero cut ko na lang po kayo. Po. Sir, isa na lang hindi po, pala, no? if you may, nag-report po ako kay Secretary Bonoan na may possible po ayon po sa report ng ibang tao po. Kayo ba nag-report sa kanya? Nag-report po ako sa kanya, that was 5 o'clock in the afternoon. But kaya, Senator Jim? sige. Ito ang nag-iisang produkto sa kasalukuyan na kayang gamutin ng tuluyan ang mga That was 5 o'clock in the afternoon. But kaya, Senator Jim? sige. Mr. Chair, kailan ka pinalitan ni Bryce Hernandez? June 16 po, 2025. So bago lang? Yes po, Your Honor. June 16, 2025? Yes po, Your Honor. Alam mo, yung staff ni ni Senator Lacson, isang araw, 2 araw lang nilang pinuntahan, na validate nila kaagad. Na pinpoint na agad kung saan yung ghost project na yan na sinasabi. Tapos ikaw, na dating DE ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala. Yes, Sir Honor. Ka pa sa mga tao mo? Kasi po, ang proseso po namin, ang una pong dapat po in charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Project engineer, may materials engineer, may project inspector. Huwag na tayo magpapasahan dito ng kwan. You are the district engineer. Yes po. Of that engineering district. Yes, Sir Honor. Yung pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, diba? If I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko. Pipirma ka ng papel, di ba? Yes po. Para makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmamaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin, The buck stops at the district engineer as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos ngayon, magtanong ka pa sa mga tao mo sa baba, meron ba? Tapos tanungin ka sa mga tao mo na, parang meron, sir, parang meron. Napaka-hirap intindihin na ikaw, district engineer, hindi mo alam. Tapos yung mga tao ni Senator Lacson, one day lang nila pinuntahan yan with the use of the GPS, na-locate nila, tinanong na yung mga barangay officials doon, sabi, wala talaga yan, sir. Wala talaga. 2 days lang ginawa ng staff ng Senado. Ikaw, you've been there for how many